put some lemon. You wanna take all? Oh, that's all? Yeah. Talaga ba na mainiwanan na ako eh. Yan. At i-charge natin yung ano, yung Good morning guys. Magdadahan ulit tayo. Yan, nakaprepare na yung mainit. At kape tayo. Kunin ko pala yung ano. Ubos na yung ano ko. Yung honey ko. Ano na lang, ganito ang gagawin ko. Sayang eh. Ayan, ubos na. Ilagyan natin ng ano, ng tubig mainit. Tubig mainit yan. Do you want to eat breakfast? What do you think? Ayan. Ayan, may ano pa pala kape Yes, yung ano. more. So, can you do it alone? Ayan. Huwag natin basta-basta itapon yung ano, yung baso ko pag wala na. Yung honey. Kasi may ano pa yan, may sugar pa yan sa loob. Yung nakadikit, ay wala na. Patapon na. Pwede mo ano to, paglagyan ng kung ano-ano, asukal, asin, or any, or balatong, munggo, katoy, pantakip o. Ganun ang ginagawa ko minsan eh. Tapos lagyan natin ng gatas. Ayan, ubos na rin ang puro pa ubos na. Kahapon holiday, walang ano, walang open na shopping mall. Kahit na anong tindahan dito. Kahit na anong tindahan dito, sarado. If you wanna, come here. Gusto niya magagahan, ayaw niyo pumunta rito. So what do you want? Ham and cheese? No. Nutella. Nutella. So, Nutella raw. We have chocolate only. Yan, gusto niya mag-agahan. Come on, rolling Nutella. Toast Nutella. Toast and Nutella raw. Yan. May cheese akong hindi naubos. May amag na. Kaya, 1 week lang yan sa refrigerator ah. Pag hindi nauubos, hinaamag. Kaya kailangan, ano ilagay sa freezer parate. Lahat ng cheese, kapag hindi nauubos, ilagay sa freezer. Hindi doon sa ano lang, doon sa malamig na lugar lang. Ayan, mag-ano tayo. May ano pa pala ako, peanut butter. Pardale, nahulog. Nahulog yung camera ko. Ayun. Another 3,000. Muntik na. Mapapagalitan ako ng asawa ko. Ayan, kauhulog lang. Total kaagad ang sinabi ng anak ko sa camera ko. Mas lalo kapag ano, sabihin din ng asawa ko, magkano yan kaagad? Hindi, na paano ba? Sabihin ganon. Hindi. Halimbawa, kung halimbawa, ganon din yung ano, kapag ang drive, nag-drive ka ng mamahaling sasakyan din. Unang-una, halimbawa, hinira mo yung sasakyan mo sa asawa mo or sa anak mo or any, na disgrasya ka tatawag mo sila, na disgrasya ka yung ano, sa labas. Ayun ba, halimbawa lang, na disgrasya ka sa labas. Katapos, naalala nila, drive pa nila, hinira mo pala yung sasakyan nila. Tatanungin ka agad nila, na paano yung sasakyan ko? Sabihin gano'n, ang inaalala ka agad, yung sasakyan, hindi ikaw. Diba? Sino ang may karanasan ng ganito na ano, halimbawa,
nanghiram kayo ng mga motor nyo dyan, na-disgrasya kayo, tumawag kayo sa kanila, sabihin nila, kumusta yung motor ko? Sabihin nila kaagad, na paano yung motor ko? Hindi nila inuunang tanungin kaagad, kumusta ka? Na paano ka? Hindi, inaalala nila kaagad, naku, yung sasakyan ko, no, naku, ang mahal niyan. Sabihin ganon, mahal kaagad ang bunganga. Nakaano? Sino may mga karanasang ganito na about sa pamilya? Kahit sa sa mga ganyan. Kahit na hiniram niyo yung sasakyan niyo sa asawa niyo, ang unang-unang tatanungin ng asawa niyo, kumusta yung sasakyan ko? Na paano? Gaano kalaki yung gasgas? Sabing ganon. Yan. Ano tayo, ako, chocolate. Ibigay natin sa anak ko. Ito. Kuha ko ng plato. Kailangan ilagay sa plato yan para hindi, tapos, ibigay natin. Sabado ngayon wala siyang pasok. Ayan bigyan natin doon sa amo. Tindyaran! Siyapa nga! Ayan. Eat! Hello! Hello guys! Nandito tayo. At ano ko tong buhok ko. Paunatin ko ulit kasi buhaghag na At i-iron ko. Yan. Ilagay natin ganyan. Ang hirap. Yan, binainit ko na to. Hindi ko alam kung mainit na. Ayan, na-turn off. Automatic turn off kapag Yan, pwede na. Ko. Hindi na masyadong unat na unat. Yung bang painitin ko lang matapos. Yung bang parang malambot lang. Ayan, okay na. Para gumanda yung buko at malambot. Tapos hindi ko na nga ito naaayos Tapos, nagre-request yung anak ko ng sinangag. Magsangag daw ako. Ipapakita ko sa inyo yung margarine sinangag lang with ham. And, yun lang. Wala nang timpla-timpla. Ayaw niya kasi nang maglagay ng gulay With itlog lang yun na sinangag. Kumbaga sa atin, ang sinangag sa atin ibawang is okay na. Fried rice, bawang. Ano bang tawag doon? Yun. Sa agahan, yung ginisa, fried rice na bawang. Ayun, masarap na yun. With itlog. Ganun ang gagawin ko pala. Fried rice with bawang. Ayan. Kaya madalian lang to. Naugutom na raw siya. Yan. Medyo unat na. Hindi na. Hirap talaga pag mahaba ang buhok. Yan. Yan. Tingnan niyo. Tapos ayan, medyo na lambot na ang kasi kapag hindi ko ina-iron, ang tigas ng buhok ko, hindi maganda. Parang ang pangit-pangit ko parati kapag hindi ko to inaayos yung buhok ko. Ipinuponitel ko na lang. Dito sa kanila, hindi uso yung
magpapaparlor ka, magpapahugas ka lang ng buhok, magpapa-iron. Mahal dito. Hindi uso yun dito. Ang uso dito, yung manicure, pedicure. Yun ang ano ng mga babae, inatupag yung pagpapaganda ng mga daliri. Ano ba? Yung, oo, manicure, pedicure. Sa Taiwan, ang uso is, ano yung, pinapaganda yung buhok, kaya marami doon parlor. Kung nakarating na kayo sa Taiwan, alam nyo ang ano doon, puro parlor na mga street parlor ang mga nandoon. Kasi halos sa mga tao doon, hindi naliligo ng buhok sa bahay. Pupunta sila sa parlor na ano, pinapaliguan nila doon. Mura lang kasi, with kasamang massage na yon. Ganun ang ginagawa ko nung nasa Taiwan ako. Nagpapamasahe ako. Kasi magbabayad ka lang nung 100 with the free massage na yun. 100 sa perang Taiwanese money yun. Ay dito ang mahal. Eh ngayon, nung nandun pa ako sa Taiwan ha. Eh ngayon, medyo mahal na. 199 yata. Yun. Pamurahan doon ng parlor sa Taiwan. With kasamang massage, ayun. Kaya lahat ng mga parlor doon, punuan, maghintay ka or magpa-appointment ka bago ka pumunta. Tumawag ka muna bago ka pumunta. Ganun ang ginagawa namin eh. Tumatawag muna ako. Hindi ko kasi pinapaliguan yung buko doon sa Taiwan ng sarili ko. Hindi ko rin ina-iron yung sarili ko sa parlor. Dito lang sa Czech Republic, hindi ako nakatim dito ng parlor. Ayaw akong samahan ng asawa ko. Kasi hindi naman kasi uso rito eh. Yun nga lang. Ang uso rito, manicure, pedicure. Ayan. Kaya pwede na, malambot na, lambot na. Kaya may nasisigaw. Nasisigaw na, may nagugutom na. Yan. Iba talaga kapag manay ka inuuna yung pagkain ng anak eh. Kaya yung mga nanay-nanay dyan, nagugurang or nalulusyang. Kasi pag marami siyang anak, inuuna niya muna yung mga anak niya, pakainin, magluto, maglaba, hanggat wala na siyang panahon sa sarili niya mag-iron, mag-makeup, mag-manicure, pedicure. Yung sarili niya, naiwanan niya yung sarili niya maglalaba katapos ipupunitil niya doon. Ayun, katapos niya maglaba, maglinis. Katapos maglinis, maghugas ng pinggan. Parang alila ba yung mga nanay dyan? Kaya walang time sa sarili. Kaya tignan yung mga 25 years old. Lusyang na. Halimbawa, ilan na 3 or 4. Nako, kala mo kung 40 years old na. Wala na siyang panahon. Maglaba, magluto, maglinis. Tapos maglinis, asikahisuhin na naman niya yung anak niya. Nako, karga isang araw na nakarga yung anak, baby pa. Wala na, naging lusyang na. Ayan, pwede na. Medyo gumanda tayo konti. Tapos ang gagawin natin, magluto tayo. Yung papaganda, magluluto lang tayo. Ayan. Tara sa kusina. Ayan. Magluto tayo. Naku, sinarado na naman ang asawa ko yung kuryente. Nagtitipid kasi, mahal kasi dito eh. Magluluto muna ako ng sinangag ng anak ko. Tapos, free na ako. Ayan.
Isa lang ang mga anak ko rito. Yung dala kong Chekwang anak, nasa Taiwan, malalaki na. Yung panganay, may pamilya na. Yung pangalawa, hindi, yung pangalawa, may pamilya na, may asawa na. Yung panganay, wala pa. Malalaki na. Hindi ko na sila inaalagaan. Pero nung maliliit sila, problemado rin ako. Buti nga doon sa Taiwan. Hindi ako naglalaban ng sa kamay, sa washing machine. Isa pala yan sa Pilipinas yung mga nanay. Kaya inatupag nila paglalabas. Isang araw sa labahan. Wala kasing washing machine eh. Yung mga liblib na lugar. Ganun. Kaya inaatupag nila paglalaba. Di sila makapaghanap buhay na maayos kasi sa paglalaba pa nga lang, busy na sila. Yun nga lang. Lalo ngayon. Pero ngayon, yung iba nakaangat, may washing. Tingnan niyo yung ano ba yan? Sinagunasan na. Nakikita nyo ba? Hinaan natin para hindi masunog. Tignan nyo yung butter. May butter at margarine. Ito yung margarine. Kapag nilagay mo sa kawali, ganyan ang itsura, buo-buo pa rin. Ganyan ang margarine. Hindi kagaya ng butter. Kapag nilagay mo, talagang kaagad. Nagme-melt, parang mantika kaagad. Ito, ganito, Kaya, sa mga European, halos ayaw nilang, bumili ng butter. Butter ako ng butter. Kaya nang bahalang, umunaw sa mga language ko minsan kasi mali-mali. Ayan, ganyan ang butter. Butter ulit. Margarine. Buo-buo pa rin. Kulay yellow pa rin. Pero yung butter, di ba kulay yellow din? Pag nilagay mo, tunaw ka agad sa kawali. Hindi kagaya sa ganito. Tignan niyo, Ayan, tingnan niyo, hindi pa Ganyan pa rin. Itong sinangag ko, itong kanin ko, kahapon to, kailangan isangag ko na lahat. Ayan. Matakaw yung anak ko Nandito na asawa ko, walang pasok. Kaya dito siya maaga. Ayan. Ganyan lang yan. Tingnan niyo margarine, hindi pa rin natutunaw, buo-buo pa rin. Kaya kapag nakain niyo to sa kapag araw-araw kayong kumain ng margarine, kumbaga, na-stack sa bitukan yung nagiging yung hot oil. Yan. Tapos, lagyan natin ng ham. Ayan ham to. Masarap ang ham nila rito kaysa sa Asia. Sa Taiwan, ang pangit ng lasa ng ham nila. Kasi may pisahan ng anak ko doon, namimili kami ng ham. Nagre-reklamo yung mga customer bakit ang ham nila ang pangit ng lasa. Kahit saan ka magpunta doon, yung ham nila, kapikat kasi Peking ham. Ang pangit ng lasa. Kaya yun. Ayan, tignan nyo yung margarine, buo-buo pa rin. Kaya mura ang margarine dito Ayan. Ganyan. Ganyan ang itsura ng margarine. Alam niyo naman yung margarine sa Pilipinas. Pag buibili kayo. Karamihan naman yun yata yung buibili ng margarine kayo sa butter. Kasi affordable yung yung margarine. Kasi sa butter. Mahal kasi ang butter Yan.
So, gusto ko ng anak ko ngayon yung ano, paminta. Bawang powder. Kanina, iginisahan natin sa ano. Ayan, dumidikit na. Lakasan natin medyo apoy. Ayan. Ayan, masarap na yan. Lagyan natin ng isang itlog. Itong itlog na to, homemade itlog to, may manukan yung ano, yung kapatid ng asawa ko. Ayun, kapag puwapasyal siya doon, binibigyan siya. Kaya sinasabi namin homemade. Hindi, kaya yung sister ko hindi na bumibili ng itlog sa labas. Kasi may manukan siya. Kunti lang na manukan niya. Kaso nga lang, araw-araw ng itlog. Yun. Tapos, nagyan natin na mga seasonings. Kung anong mga gusto nyo seasoning, it's okay. May alis ako. Open na yung groceryhan ngayon. Hindi kagaya na kahapon, sarado lahat. Bibili ulit ako ng bigas. Yan, pagkain lang na anak ko to. Uubusin niya yung isang kawali. Takaw. Ang payat-payat ng anak ko. Kaso nga lang, ang takaw niya. Kumisay, bigyan mo na isang plato. Hihihirit pa yan. Lumalaki kasi. Kaya sabi ng asawa ko, kung nagugutom, bigyan mo siya. Kasi lumalaki para tumangkad daw. Kaya tignan niyo yung mga European na mga lalaki dito. Ang tatangkad nila, parang puno ng nyog. Tatangkad nila eh. Yan oh. Yan, simple lang ang fried rice. Pero sa akin, ang fried rice ko, kung ano-anong mga nilalagay ko, yung mga gulay-gulay. Lahat ng gulay, sinasahog ko. Kasi sarap na sarap ako sa sinangag ko kapag maraming gulay. Anak ko naman, sinabihan niya ako, huwag daw lagyan ng carrot, nilagyan ko ulit. Huwag daw lagyan ng gulay. Gusto niya yung plain lang. Ayan, tigas talaga ng ulo ko eh. Kasi gusto ko siya ibang kumain ng gulay. Sinasanay ko. Yan, dumidikit na. Ganyan ang sinangag. Yan o, tingnan nyo. Ito yung soya sauce nila o. Yan, pwede na. Pwede na. Iwan ko kung ano, okay. Ibigay na natin buong kawali sa kanya. Ayan. Itakpan natin yung ano. Tapos, ano, ay. Huwag nang buong kawali, baka mapasok pa siya, ay. Kawawa naman. Mapagpagalitan pa ako ng asawa ko, nandito siya eh. Mahal na mahal niya yung batang yan eh. Ay sabi niya, siya lang ang nag-iisang Asian na ano, nahalo sa buong angkan nila. Kaya mahal na mahal niya yung batang yan. Ayan, tingnan niyo. Ayan, kikita niyo ulit yung bilbil ko. Ayan o, parang dalawang plato. Ayan, yung ano niya, sinangag niya, ang style is with lemon yan. Kaya kuha tayo ng lemon. Ayan, lemon. Take care po, Jin! Ayan. Buksan natin yung to. With lemon? Of course. Ayan. Come on. Put some lemon. You wanna take all? Mm-hmm.
Oh, that's all? Yeah. Talaga ba na mainiwanan na ako eh. Yan. I-charge natin yung ano, yung may sinangag pa rito. Hindi pa ako nagugutom eh. Mamaya na ako ano. Kakain ko lang ng agahan eh. Alas 12 agahan ah. Ayan. At bigyan natin ang anak ko ng cucumber salad. Maya kapag makakain ng salad, pagpapahingin mo. Kasi gusto niya yung ano eh, yung cucumber salad. Yun. Maganda sa bata kapag kumakain sila ng prutas at gulay. Kaya mamaya na tayo magkwentuhan.